Nararamdaman ni Yomre NS may iba pang lugar ng pagtitipon maliban sa lugar ng mga zodiacs, ngunit malamang ay malalaman niya ito kagad habang si Cleo ang gumagabay sa kanya. Napansin din niya na ang mga patay na ito ay kakaiba sa mga karaniwang patay na may mga kulay lilang balat at sugat sa buong katawan. Tinanong niya si Cleo kung may kinalaman ito sa bilang ng kanilang napatay, na kanyang kinumpirma. Lahat ay may kaugnayan sa bilang ng tao na napatay ng isang patay. Tinanong ni Yomre kung ilan na ang napatay ni Cleo, at sinabi nito na maaari niyang ibahagi ang impormasyon, pero magkalapit lang sila habang ipinapaliwanag niya ang mga silid at kung ano ang mga iyon. Tinanong ni Yomre kung nasaan ang ibang mga zodiacs, lalo na si Bu. Hindi makapaniwala si Cleo na hinahanap pa rin ito ni Yomre, at sinabi niyang isa itong romantiko. Ipapakita niya si Bu kalaunan, ngunit maaaring magulat si Yomre sa kanyang makikita. Dinala ni Cleo si Yomre sa isang silid at sinabihan siyang mag-relax habang kukunin niya ang mga gamit para sa paliguan. Pwede na siyang magpahinga. Binuksan ni Yomre ang portal patungo sa impyerno at tinanong si Dee kung ano ang nangyayari. Sinabi ni Dee na may sitwasyon dahil si Nung ay binabangga ang ulo sa pader dahil hindi niya makontak si Yomre sapagkat hindi ito bumalik sa impyerno. Tinanong ni OSU kung seryoso ba ito at kinumpirma ni Nan na seryoso nga. Ang impyerno ay isang pangunahing batas na maaaring pumasok at lumabas ang kanyang mga alagad ng malaya. Ang pagkakaipit ni Yomre ay nanggangahulog ang dalawang bagay, alinman ay sinilyohan siya ng isang tao o nasa ilalim siya ng impluensya ng mas malakas na nilalang. Malamang ay ang huli dahil maaaring pumasok si Yomre sa domain ni Theo. Dahil dito, hindi nila siya makontak kahit gaano man sila magsikap, parang may pader na konkreto sa paligid niya. Biglang dumating si Gio kasama si Rat at tinanong kung may narinig na sila mula kay Yomre. Sinabi ni Nung sa kanya na wala pa silang naririnig, ngunit sinabi ni Nung kay Gio na kailangan niyang magtiwala kay Yomre dahil yun na lang ang magagawa nila. Inutusan niya si OSU na ipatawag lahat ng may kapangyarihan sa lugar dahil baka mayroon silang paraan para malampasan ang sitwasyong ito. Mula ngayon, nakikipag-agawan sila sa oras, kaya kailangan nilang gawin ang lahat ng makakaya nila dahil nasa seryosong panganib sila. Samantala, nag-e-enjoy si Yomre sa kanyang paliligo at iniisip ni Dee kung tama ba ang ginagawa nila. Sinabi ni Yomre na wala namang mangyayari sa kanila ngayon dahil hindi siya pinaghihinalaan. Pinayuhan din niya si Dee na huwag mag-alala para sa kanya. Pagkatapos niyang magbihis, narinig niya ang ilang ingay mula sa isang silid kaya pinuntahan niya ito. Nang buksan niya ang pinto, naamoy niya ang dugo mula sa isa pang silid kaya pumasok siya. Doon, nakasalubong niya si Cleo, na nagsabing hinanap niya si Yomre sa kanyang silid ngunit wala ito doon kaya nagsimula na siya nang wala ito. Plano niyang iparanas kay Yomre ang sandaling yun mag-isa, ngunit mukhang hindi na niya ito matatakasan. Umaasa pa rin si Cleo na magiging sapat ang inihanda niya para kay Yomre. Tinanong ni Cleo kung nag-e-enjoy si Yomre sa tanawin ng Dagwang Zodiac at kung talagang sinubukan niyang itago na siya ang hari ng ilalim ng mundo. Paano raw niya hindi napansin yon? Sinubukan niyang hawakan ang balikat ni Yomre, ngunit agad siyang umatras nang maramdaman niya ang sobrang init sa kanyang kamay. Sinuri niya kung nasaktan siya, ngunit hindi siya nasunog, na nangangahulugang may itinatago pang lakas si Yomre. Binalaan siya ni Yomre na manahimik na mula ngayon. Kapag nagsalita pa siya ng isang salita, gagawin niyang abo ang buong lugar na yon sa isang kumpas lamang. Sumunod si Cleo dahil sa sobrang takot na nararamdaman niya. Lumapit si Yomre kay Bu at sinabihang itaas ng kaunti ang ulo niya. Ginawa ito ni Bu, at lumantad ang mga pasa at pang-aabusong dinanas niya. Tinanong niya si Yum kung paano ito napunta roon. Natutuwa si Yomre na gising pa si Bu at sinabi niyang palalayain na siya. Biglang hinawakan muli ni Cleo si Yomre at sinabihang tigilan na ang ginagawa nito, dahil isang maling galaw ay masisira ang lahat ng kanilang plano. Sa mismong sandaling yon, itinutok ni Yomre ang kanyang daliri kay Cleo at pinakawalan ang kapangyarihang nagmumula sa pinakamalalim na hukay ng impyerno, isang bagay na maaaring maglaho kay Cleo at kahit sino pa ang nasa likuran niya. Biglang tumalon si Bu sa harapan ni Cleo at sinabihang huminto si Yomre, dahil kakampi nila si Cleo. Kinuha ni Bu ang isang tuwalya at pinunasan ang kanyang mukha, ipinapakita na ang lahat ng kanyang mga sugat ay makeup lamang. Tinanong ni Yomre kung bakit nagpapanggap pa si Bu, dahil totoong nag-alala siya para sa kanyang kalagayan. Sagot ni Bu, matalino lang siya, na lalong ikinainis ni Yomre habang inaayos ni Cleo ang kanyang makeup. Ipinaliwanag ni Bu na kailangan niyang magpanggap upang mapababa ang depensa ng mga bantay,
na magbibigay sa kanila ng pagkakataon upang makatakas. Tinanong ni Yomra kung nagpanggap din siyang natutulog at sinabi ni Bo na hindi. Pagod na pagod siya sa araw-araw na trabaho sa asosasyon kaya talagang nakakabuti ang makatulog ng maayos. Hinagkan pa niya si Cleo bilang pasasalamat sa ginawa nito, kahit natakot ito sa mga aksyon ni Yomra. Humingi ng paumanhin si Bo para kay Yomra, na kadalasan ay tahimik at kalmado, pero kapag nagalit, parang bulkan itong sumasabog. Hindi pinansin ni Yomra ang kanilang mga salita at tinanong kung ano ang plano nila para makatakas. Ipinaliwanag ni Cleo na balak niyang linlangin ang bantay ng pintuan upang buksan ito, at pagkatapos ay makakalabas na sila. Si Yomra ay nananatiling nagdududa kay Cleo, ngunit sinabi ni Bo na matagal na silang magkasama at si Cleo ay mapagkakatiwalaan. Dagdag pa rito, kahit ano ang hitsura niya, isa siyang mataas na ranggo sa kanilang lugar, may hawak na titulong diktador. Habang pinag-uusapan ng dalawa ang ilang bagay, inihayag ni Yomra na hindi siya sasama sa kanila, isang bagay na inaasahan na ni Bo. Gusto ni Yomra na diretsyong harapin si Theo, ang ugat ng problema. Sinabi ni Yam na ito ang plano niya, bakit pa siya maghihintay kung naroon na mismo si Theo? Panahon na upang guluhin ang mga bagay-bagay. Tinanong ni Bo kung hindi ba masyadong maaga para gawin ito, lalo na't hindi pa bumabalik ng buo ang husay ni Yomra sa espada at ang sining ng pagpapagaling. Sinabi ni Yomra na huwag mag-alala, dahil hindi naman siya tinawag na hari ng impyerno nang walang dahilan. Biglang may dumating na patay na tumatawag kay Cleo dahil may malaking problema. Sinabi ni Cleo kay Yomra na sundan siya, at kay Bo na ipagpatuloy ang kanyang papel. Bago sila umalis, sinabi ni Bo na tatakas siya 1 linggo mula ngayon, kaya dapat silang mag-ingat habang siya'y wala. Nagkomento si Yomra na aayusin niya ang lahat bago pa yun mangyari, kaya wala nang dapat ipag-alala si Bo. Lumabas si Yomra at Cleo upang tingnan kung ano ang kailangan ng mga patay, habang si Bo ay nag-iisip sandali tungkol kay Yomra at sa plano nitong gawin. Nagpasya siyang magtiwala kay Yomra dahil bilang hari, kaya niyang gawing posible ang mga bagay-bagay. Sa ngayon, ayon sa plano ang lahat at walang mga hindi inaasahang pangyayari sa impyerno. Hindi makalabas si Red at Blue, at nagsisimulang mabaliw si Red dahil hindi niya kayang harapin si Taulo matapos ang ganitong kahihiyan. Sinabi ni Blue kay Red na tumigil na dahil iniisip niya pa ang paraan para makalabas, ngunit hindi tumigil si Red. Naisip niya na dahil nasa ilalim ng domain ni Theo si Yomra, baka makahanap sila ng paraan para makatakas, ngunit bakit hindi pa rin bumubukas ang pinto? Hindi bumubukas ang pinto kahit ano pang gawin ni Red. Sinabi ni Blue na may posibilidad nga sa mundo ng mga posibilidad, pero sa katotohanan, wala siyang maisip na paraan para makalabas. Ang kapangyarihang kailangan para mabuksan ang pinto ay malapit kay Yomra, ngunit hindi pa sapat ang lakas niya ngayon. Bigla na lang nagbukas ang pinto mismo sa harapan nila, at binati ni Red si Blue dahil magaling ito sa pagbubukas ng mga pinto. Ngunit sinabi ni Blue na hindi siya ang nagbukas nito. Nag-isip si Red kung si Tao ang gumawa nito, ngunit sinabi ni Blue na hindi malalaman ni Tao na naroon sila. Hindi na alintana ni Red kung sino man ang nagbukas basta't magbukas na ng tuluyan ang pinto. Samantala, sa totoong mundo, patuloy pa ring pinag-uusapan sa balita ang insidente ng hukbo ng mga patay na Samire sa karamihan ng mga pasilidad ng asosasyon, isang bagay na tiyak na makakaapekto sa kanilang mga operasyon sa loob ng ilang panahon. Ngunit mukhang unti-unti nang bumabalik sa normal ang lahat. Pinatay ni OSU ang TV matapos magsawa sa paulit-ulit na balita at tinitigan si Jiwoo bago tanungin kung ang ginagawa nila ay talagang makakatulong. Alam niyang kailangan tingnan ang mga dokumentong yon, ngunit tila walang saysay ang pagsusuri ng kakayahan ng bawat Undertaker para mahanap ang traidor. Pakiramdam niya ay mas may magagawa pa siya para sa mga nasa panganib. Direktang tumingin si Jiwoo sa mata ni OSU at tinanong kung may relasyon ba sila ni Bo. Biglang umatras si OSU sa isang sulok at sinabing hindi yun mangyayari. Sinubukan pa niyang itago, ngunit halatang-halata nga ba talaga? Sinabi ni Jiwoo na oo, halata ito. Lahat ay nag-aalala para kay Bo, pero si OSU ay tila mas labis na nag-aalala at hindi mapakali. Sa huli, umamin si OSU at nakiusap na huwag sabihin kay Bo, at pumayag naman si Jiwoo. Hindi lamang ito aliw para sa kanya, mahalaga ang damdamin ng mga tao. Seryoso ang mga kwento, kaya hindi makapaniwala si OSU na nabunyag ang kanyang damdamin ng ganito. Pero dahil mangangako si Jiwoo na pananatilihin itong lihim, nagdesisyon siyang lumabas para makalanghap ng sariwang hangin.
Paglabas niya, nakita niya ang Rat Zodiac at si Nung na nakayuko. Agad siyang nagtaka, at galit na nagtanong kung bakit hindi sila abala sa paghahanap ng impormasyon tulad ng ginagawa nila ni Jiwoo. Patuloy na nagbilang si Nung at mabilis na tinawag si OSU na lumapit at tingnan ang kanyang nakikita. Tinatanong ni OSU kung ano ang problema, dahil tao lang naman ang naroon sa ibaba. Sinabi ni Nung na tumingin pa ng mas mabuti dahil maraming tao ang nakaluhod sa paligid. Hindi sana problema kung iilan lamang, ngunit umabot na ito sa kabuuang 351 katao na walang dahilan na lumuluhod. Ramdam ni Nung ang kakaibang madilim na enerhiya sa paligid, parang may masamang mangyayari sa harap nila. At tama nga, nagsimulang bumukas ang isang portal sa itaas nila. Habang bumubukas ang portal sa impyerno, napansin ni Red na nagkakaroon ng mga bitak at pumutok ang gilid nito, kaya tinanong niya si Blue kung bakit nangyayari yon. Sagot ni Blue, wala rin siyang ideya, pero ang alam niya, ang nagbubukas ng portal ay may kapangyarihang katulad ni Yomra. Parang pinipilit nitong buksan ang portal. Biglang nakarinig sila ng mga sigaw mula sa loob ng portal, at habang lumalapit sila, isang kamay ang sumulpot mula rito at hinayla sila papasok. Samantala, ang malaking lalaki na nakipaglaban kay Cleo ay kakarating lang mula sa kanyang paglalakbay at natagpuan niyang nasusunog at sira-sira ang templo. Tinanong niya ang isa sa mga patay kung ano ang nangyari, ngunit itinuturo lamang nito ang silid ng Serpent Zodiac at binalaan siyang mag-ingat. Agad na binuksan ng malaking lalaki ang pinto at pumasok, kung saan naroon ang Serpent Zodiac. Dinala ng malaking lalaki ang prutas na labis na kinakailangan ng Serpent Zodiac. Ngunit siya'y sumigaw ng malakas sa Serpent, galit na galit, at tinanong kung ano ang ginawa nito sa lugar. Sumagot ang Serpent na hindi siya dapat magalit ng walang dahilan, kumain lang siya ng isang simpleng pagkain. Hindi pa rin napapawi ang kanyang gutom, ngunit malapit na siyang magpista sa mas marami pang bagay. Naguguluhan ang malaking lalaki kung ano ang kinakain ng Serpent, ngunit tinanong siya ng Serpent kung ano ang problema, hindi ba siya nakakita ng isang nilalang na kumakain ng mga patay. Nanlumo ang malaking lalaki matapos marinig ang ganoong karumal-dumal na bagay at tinanong kung paano niya nagagawa ang mga ganitong kasuklam-suklam na gawain. Doon niya napansin sina Red at Blue sa tabi ng Serpent, parehas na pawisan at umiiyak. Nagtanong siya, galit, kung paano nila nagawang ipagkanulo ang kanilang master ng ganoon kadali. Tumayo ang Serpent at sinabing huwag silang parusahan dahil nagluluto lamang sila ng mga patay para sa kanya. Hindi nila ito matanggihan dahil tinulungan sila nitong makalabas sa isang delikadong sitwasyon. Samantala, sa tunay na mundo, may dalawang tao na hindi apektado ng mga nangyayari. Nagtataka sila kung bakit ang lahat ng tao ay nakayuko. Ramdam ng babae na may kakaiba, kaya inirekomenda niyang umalis na sila agad-agad. Biglang tumayo ang isa sa mga tao at naglabas ng kutsilyo, na nagsasabing may sinabi sa kanya ang Serpent. Ang lahat ng nakayuko ay biglang tumayo at naglabas din ng kanilang mga kutsilyo. Akala ng lahat ay walang pag-asa na, ngunit biglang sumugod si Gio at inatake ang mga kontroladong tao, na nagbigay ng sapat na oras para makaalis ang mga normal na tao. Nag-contact si OSU kay Gio at tinanong kung ano ang nangyari. Ipinaliwanag ni Gio na nalinis na nila ang Eastern Sector, ngunit tinanong kung ano ang kanilang susunod na hakbang. Sinabi ni OSU na may isa pang grupo sa kanluran at dapat siyang magmadali roon. Sumunod naman si Gio sa utos at nagmadaling pumunta sa kanlurang bahagi. Dumating si Gio sa tamang oras para iligtas ang isa pang tao, ngunit hindi niya gusto ang lapit ng mga peligro na nararanasan nila. Nagtataka siya kung bakit walang pinipiling tao ang mga umaatake. Ipinaliwanag ni Nen na hindi ito walang patumangga. Ang lahat ng ito ay epekto ng 12 Zodiacs, na sila ang kumokontrol sa sangkatauhan ngayon. Apektado ang mga pangunahing lungsod, lalo na ang mga taong ipinanganak sa ilalim ng tanda ng Snake Zodiac. Sila ang kumikilos ng kakaiba at umaatake sa ibang tao. Tinanong ni Gio kung talagang sumama na ang Snake Zodiac kay Tibo, ngunit sinabi ni Nung na hindi iyon ang nangyayari. Hindi nais ni Tio na pumatay ng tao, nais niyang burahin ang mga makasalanan. Ang nangyayari dito ay kagagawa ng isang ganap na hanggal. Bago pa niya may paalala kay Gio na mag-ingat, naputol na ang kanilang komunikasyon, at naiwan si Nung na nagtataka kung bakit nangyayari ang lahat ng ito, lalo na ngayon na wala si Yomra. Napansin ni Nung ang kakaibang bagay sa langit, isang berdeng ahas na umiikot sa paligid, dahilan upang siya ay mapako sa kinatatayuan.
Samantala, sa ikalawang pagtitipon, ginagawa ni Cleo ang lahat ng makakaya upang kontrolin ang sitwasyon at sinabihan si Yomra na magtungo sa isang ligtas na lugar. Ngunit naramdaman ni Yomra ang kakaibang enerhiya sa hangin at alam niyang may malaking bagay na paparating. Habang si Theo ay kumukuha ng ulat tungkol sa mga kasalukuyang pangyayari, bigla siyang tumingin sa ibang direksyon at napagtanto, tulad ni Yomra, na may malaking bagay na darating. Totoo nga, ang ahas ay nagsimulang magdulot ng kaguluhan sa iba't ibang mga mundo. Sinabihan ni Yomra si Cleo na alagaan si Boo dahil sasama siya sa ahas. Ang dambuhalang ahas ay nagdudulot ng pagkawasak sa iba't ibang mundo, ngunit ang ulo nito ay nasa totoong mundo, kung saan ang kalangitan ay naging madilim na berde. Sa ibabaw ng dambuhalang ahas, nakaupo ang Serpent Zodiac, nagpapalaganap ng kaguluhan. Malapit na talaga sila sa kanilang layunin. Nakakain na siya ng 9,000 kaluluwa at kailangan na lang niya ng 1,000 pa upang mabago ang mundo. Naramdaman ni Theo na ang enerhiyang nagmumula sa ahas ay mula sa Serpent Zodiac. Sinabi ni Jano na nawala na ang kapangyarihan ng Zodiac at nagpalit na ng kamay ang may-ari ng balabal. Handang kunin ni Jano ang balabal kung nanaisin ni Theo, at napansin niya rin na palaging kumakatok si Theo gamit ang kanyang daliri, palatandaan na may iniisip itong mabigat. Pinakalma ni Jano si Theo, sinasabing hindi siya magpapailalim sa isang karaniwang zodiac tulad ng serpent. Tinanong ni Theo kung sino ang pinakamalakas sa 12 zodiacs. Sinabi ni Ganwo na mahirap itong tukuyin pagdating sa kakayahan sa labanan, dahil ang iba ay kasing bilis ng tigre at ang ilan naman ay kasing lakas ng dragon. Binago ni Theo ang tanong, sino ang zodiac na may pinakamalaking potensyal na lumago? Pag-iisip ni Guanwu, sinabi niyang ito ay ang ox, dahil nasa kanya ang lakas ng halimaw. Sinabi ni Theo na may bago siyang mahalagang misyon para kay Ganwu, isang bagay na dapat gawin anuman ang mangyari. Si Ganwu ay agad na sumagot, handang sundin ang anumang utos ni Theo. Habang bumababa ang serpent sa lupa, napansin ni Red ang isang babaeng nagtatago kasama ang kanyang anak. Tinatanong siya ng serpent kung gusto ba niyang kumain ng tao, at sinabi na ipaihaw niya ang dalawa sa kanila agad. Inaasahan ng serpent na si Red ang unang magsasalita, ngunit agad nitong pinaalala na hindi niya siya binigyan ng pahintulot na magsalita ng ganoon. Agad humingi ng tawad si Red at nangako na hindi na mauulit ang pagkakamali. Pinatawad siya ng serpent sa pagkakataong ito ngunit binalaan na ito na ang huling beses na gagawin niya yon. Naiinis si Red na nasasakupan siya ng isang ganitong uri ng tao, ngunit wala siyang magawa simula nang una niya itong makita. Tinanong ni Serpent kung nais ba nilang sumali sa kanyang hanay at agad na tinanggap ni Red ang alok. Si Blue naman ay nagdadalawang isip dahil sa kanilang serbisyo kay tao, ngunit pinagsabihan siya ni Red na tumahimik. Sinabi ni Red na ginagawa nila ang lahat ng makakaya para manatiling buhay. Habang patuloy na kumakain si Serpent, iniisip niya kung baka magkapatid ang dalawa, na kinumpirma ni Red. Sinabi ni Serpent na tatawagin niya ang mga ito kung ano man ang nais niya. Gayunpaman, hindi pa rin kumbinsido si Serpent sa kanila, dahil wala pang namam-alamos na maging kanyang tagasunod. Bakit hindi na lang niya sila kainin tulad ng ginawa niya sa iba? Napansin ni Red na maaaring isang gourmand si Serpent na may hilig sa mga magagandang bagay sa buhay. May kakayahan siyang gamitin ang apoy, kaya maaari niyang lutuin ang kanyang mga pagkain ng masarap. Ang kanyang kapatid ay may kakayahang magbukas ng mga portal, kaya maaari silang dalhin sa mga pinakamahusay na restoran sa mundo ng tao.